tayong lahat ay nasa maayos na kalagayan. We know na ang Diyos natin din nagkukulang sa atin. That's why we are here. Tayo nandito upang makiisa sa Sabat na ito na siyang nagtatag at nagpabanal sa araw na ito bago pa ah, bago pa ang lahat, no? Is itinatag na niya itong Sabat na ito sa ikapitong araw. Kaya purihin ng Diyos and I pray na tayong lahat ay mablessed ngayong gabing ito at sa mga kapatid natin sa iba't ibang lugar. Purihin ng Diyos, binabati ko kayo ng Shabbat Shalom. And tanggalin natin lahat ng mga kabigatan by this moment, no? And hayaan natin yung kumilos ang Espiritu ng Diyos sa ating kalagitnaan at ah, bigyan tayo ng karunungan. Mabuksan ang ating isip at puso sa ating mga aralin ngayong araw na ito. And mahalaga ang pag-aaral natin ngayon is part of our discipleship, lesson 3, which is Hebrew names and titles ang ating aaralin ngayon. So, before tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Hallelujah, aming Ama, aming Elohim, nag-iisang Diyos sa tunay. Mang Yahuwah, kami po ay ah, dumadalangin sa iyo sa pangalan ng iyong anak, sa authority binigay mo. Hallelujah. At sa pamamagitan ng iyong dakilang biyaya, kami po ay lumalapit sa kahabagan mo. Kami kami ng tawad sa aming mga kasalanan, Ama. Iayos mo nga po ang aming mga puso. Galayin mo nga po ako sa kalooban mo. Linisin mo nga po kami sa aming mga karumihan. Sa pamamagitan niya mo siya naglilinis sa tubig at sa dugo. Na siya naglilinis sa kasalanan at sa bulhi ng bawat isa na yung mga anak, Ama. Patuloy ka pong kumilos sa aming kalagitnaan. Buksan mo nga ang aming mga puso at kaisipan. At ibuhos mo sa amin ng kapuspusan ng iyong Espiritu, Ama, na siyang magtuturo sa amin kung ano yung dapat namin matutunan. At sa gagamitin mo, Ama, I pray na ikaw nga po ang mag-lead ng lahat ng mga sasambitin, ng sasabihin. At lagi mo kaming i-align sa kung ano man ang tama, Ama, kung ano man ang katotohanan. At magdala kami sa lahat ng iyong mga salita, Ama, na aming kakainin ngayon. At mas makilala ka pa namin na mas malalim pa. Mahalin namin ikaw ang dakilang pangalan, Ama. Salamat po. Bigyan mo nga po kami ng kagalakan, ng kapayapaan sa iyong mga puso, excitement na matuto sa iyo, Ama. And ikaw po ang manguna, maghari, ikaw nga po ang maluwalhati sa aming kalagitnaan, Ama. At tanggalin mo nga anumang mga distractions sa aming mga isip at kung anumang gawa o plano ng mga kaaway, aming sinasaway sa pangalan ni Yahushua na inuwok ng anak. Kami nagpapasalamat ng lubos na ikaw ang maitaas sa aming mga buhay at kalagitnaan, minamahal ka namin, pinupuri at sinasamba. Sa ngalan ng iyong anak kasi Yahushua, ikaw ang aming samantalangin. Amen. Ayan, hallelujah. Gaya nga ng sinabi ko, purihin ng ating Diyos, ay ang aaralin natin ay it's a part, no? Lesson 3. Kasi lesson 1 natin is about sa hermeneutics, and then lesson 2 is about sa Bible uh, uh, Bible basics, no, and fundamentals. And hindi pa tayo nakapag-exam doon, 'di ba? And I hope bukas exam tayo doon sa Bible fundamentals and basics. So today is ang aaralin natin is about Hebrew names and titles. Ayan. Ayan. Lesson 3, Hebrew names and titles. Actually, excited akong i-share to kasi ang ganda ng presentation na ah, na makikita natin ngayon, no? Medyo modern siya. And I pray na mas madali siyang unawain kapag may presentation. Kasi nung nakaraan na na pag-aaral natin last year, hindi ako nagkakamali, 2 years na kasi, di ba? Last year is wala naman tayong presentation na ginamit, di ba? So eto, meron tayong presentation and take advantage natin yung technology, di ba? Na meron tayo. So, purihin ng Diyos, hallelujah, Hebrew names. Pag-aaralan natin, bakit Hebrew names? Bakit kailangan pa nating ah, bakit kailangan pa nating i-consider yung Hebrew names, di ba? First of all, kasi
ang kasulatan sinulat sa Hebreo, no? Um, yung Tanakh na inaral natin nung nakaraan, which is ang Old Testament from Genesis to Malakay ay mostly nakasulat sa Hebrew. At obviously, dahil nakasulat siya sa Hebrew, yung language ng kasulatan is mostly or nag-start sa Hebrew, 'di ba? So in terms of names, obviously, yung names na ginagamit nila is Hebrew din. And it is very important na makilala natin siya. At sa pagkakakilala natin sa kanya is maunawaan din natin yung kanyang pangalan. Hindi lang basta malaman kundi maunawaan. Ayan. So bakit maunawaan? So mamaya titignan natin kung bakit. And also the titles. Yung mga titles na meron tayo ngayon, ah, i-overview din natin yan, yung mga titles. Pero mas focus tayo sa name, di ba? Sa name tayo mag-focus. Ayan. So meron isang question sa atin na sasagutin natin, no, mamaya pagkatapos ng gawain na ito. Ang tanong diyan ay what is his name? Sino nga siya? Ayan. Nalala ko yung panahon na ah, si Pablo ay nandoon sa Athens, no? Marami siyang nakikita na mga talagang masinop sa mga espiritual na bagay. Kasi hindi ibig sabihin ng espiritual eh mula sa Diyos. Kasi spiritual, pati mga, 'di ba, mga fallen angels, spiritual din 'yan. Mga watchers, spiritual din 'yan. Si Satan, spiritual din 'yon, no? So, ibig sabihin, masinop sila sa pag-aaral ng sa mga spiritual na bagay, sa mga Diyos-Diyosan, regarding sa Diyos, basta regarding sa spiritual. And then, ah, nakita ni Pablo na mayroong isa doong altar na hinahandugan nila na ang nakalagay doon para sa Diyos na hindi nakikilala. Ayan. So sa kanila ang ibig sabihin ng Supreme God. Okay? Bagamat sila ay monotheist, they believe also, kumbaga, marami silang mga Diyos-Diyosan. Di ba? Marami silang mga Diyos-Diyosan nung panahon na yon, sila Zeus, alam naman natin yun, di ba? Sila Athena, yung mga iba pang mga Diyos-Diyosan. Pero meron silang inaalayan na isang altar, no, na ang nakalagay doon para sa Diyos na hindi kilala. At doon, dumating sa atin, no, na marahil lumipas ang panahon talaga na niloob ng Diyos na makilala siya sa mga titulo. Dahil kapagka siya mismo ang tumawag sa iyo at nagpakilala sa iyo, doon pa lang niya ipapahayag ng kanyang pangalan. So tingnan natin, no, ano ba yung kanyang pangalan? So yung main focus natin ngayon is yung part 1 na 'to. Part 1 lang 'to, kasi yung part 2 kasi sa pangalan ng anak. So ngayon, ang pangalan ng ama at ng kanyang mga title, mga titulo. Yun yung ating focus ngayon. Okay? Yung tema natin para ma-reveal yung identity ng Diyos, ng ating ama, para malaman natin yung authority at yung character ng kanyang pangalan. Ayan, hallelujah. Yan, next slide tayo. Ayan, relationships start with names. Ayan. Sa lahat ng bagay, no? Kahit tayo, yung tayo ay ipanganak sa mundong ito, nabuo na yung relationship natin, no? Meron na relationship na nabuo. Saan? Sa atin at sa magulang natin. At yung magulang natin, I believe, no, na lahat ng mga anak na ipinanganak is binibigyan ng pangalan. Wala pa naman ako nabalitaan na merong isang taong walang pangalan, 'di ba? So lahat tayo binigyan ng pangalan. Yung iba nga lang hindi magandang pangalan, 'di ba? And usually, yung mga ginagamit natin mga pangalan ngayon, kung makikita nyo biblical names like Abraham, 'di ba? Jacob, Joshua, Isaiah, John, no? Lahat ng 'yan ay name. And that name is merong pinagmulan, 'di ba? And kung titingnan natin, sa lahat ng bagay, sa lahat ng relasyon na bubuuin natin, is the very evidence na meron kang
na lumalalim ang relasyon mo sa isang tao o sa isang bagay, 'di ba? Sa isang tao hindi bagay kasi yung bagay wala namang name, 'di ba? Sa isang tao is alam mo yung kanyang pangalan, especially yung buo niyang pangalan, 'di ba? And one thing is, gusto ko din magbigay ng analogy, no? Ah, kahit sa pagpasok sa isang covenant, kunyari ikakasal ka, 'di ba? 'Pag ikakasal ka, siyempre, ah, one thing is for sure, may mga requirements 'yan. Ang mga requirements niyan is, meron kang, kung gusto mong i-register, 'no, maging, sa Pilipinas, 'di ba, kung gusto mong i-register yung, ah, kumbaga, yung kasalan mo na ikaw ay kasal na, 'di ba? May tawag dun, na wedding certificate, marriage certificate, 'di ba, mga ganoon. Is, hinahanapan ka ng ID or identity. At so dun sa identity na yon, hindi mo pwedeng ilagay yung title mo. Kunyari, ikaw ay isang doktor. Hindi mo pwedeng sabihin doktor lang nandun, no? Ang kailangan kapag papasok sa covenant, ang ilalagay mo is yung tunay mong pangalan. Hindi yung pangalan mo pangalan mo o kaya nickname mo lang. O kaya, may tinatawag na na pet name, no? Hindi ganoon. Kumbaga, kailangan totoong pangalan yung ilalagay mo doon pag papasok ka sa isang covenant. Same thing doon sa magkabilang, kunyari iyon ay kasalan, di ba? Sa magkabilang panig, no? At hinahanapan nyo ng ID or ng ID card, di ba? Identity card. Para mapatunayan na oo nga, ito tama itong pangalan na ito. Kasi i-register sila, no? So kung titingnan natin kahit sa lupa, no? Kahit dito sa ano natin, sa libutan natin, ah kung gaano kung gaano kahalaga yung pangalan. Yung pangalan is, kahit saan ka pumasok na businesses, no? Kahit kukuha ka ng government ID, papasok ka ng trabaho, dala-dala mo yung pangalan na yon. Nakuha natin. Ayan, no? Sabi diyan, deep relationship requires knowing someone personally. Ayan. Ayan, no? So, ibig sabihin, meron akong ah, naaalala, no, na, ah, for example, meron kang relatives. Hindi naman lahat ng relatives mo is kilala mo personally, 'di ba? For example, pinsan mo siya, alam mo. Kaya nga tawag mo sa kanya insan, 'di ba? You know na meron kayong connection, pero hindi siya personal, 'di ba? Hindi siya personal na relation na talagang kilalang-kilala mo na siya, ilang taon na siya, 'di ba? Minsan nga 'di mo nga alam birthday niya, 'di ba? Maano mo Maano mo na lang, malalaman mo na lang eventually kapagka nag-post, 'no? Same thing, 'no, sa mga lola at lolo, 'di ba? Lola lang tsaka lolo lang yung alam natin, and ah, meron ng relationship doon kasi lola at lolo mo na, 'di ba? Pero yung personal level na deeply level, 'no, na pagkakakilala mo is malalaman mo kapagka nalaman mo yung totoo niyang pangalan, 'no? Same thing sa atin, 'no? Kahit sa pagpasok natin sa isang relasyon, yung mga calls and names na tinatawag natin gaya ng love, babe, mahal, 'no? Lahat ng 'yan ay, ah, kumbaga lahat ng 'yan ay mga mga calls and titles, names, 'no, na binibigay natin para maging sweet, 'no? Pero hindi ibig sabihin nun hindi natin kilala yung pagiging mga partner natin, 'no? Posible na ikasal ka sa isang taong hindi mo alam yung name niya. Yan ang katotohanan, 'no? So, ibig sabihin, relationship, one of the evidences na meron kayong deep relationship is alam mo yung name o alam niyo yung name ng bawat isa. Ayan. Meron tinatawag na screen name or nickname, pero hindi yun same as real name. Naisip ko lang, no? Kasi sabi doon sa kasulatan na isusulat ng Diyos ang mga pangalan natin sa libro ng buhay. Isipin mo na lang, no? Ano kaya yung pangalang isusulat niya sa iyo? 'Di ba? Gab?
Yun lang ba? Jan Jan? Yun ba yun? O kaya ano ba yung mga nickname ninyo? Ano mo? Ruby? No? Kung titignan natin, hindi naman yan yung mga real name na meron tayo. Kung titignan natin, is kung yun yung mga ilalagay natin doon, marami tayo magiging kapangalan. Di ba? Actually, kahit naman real name naman natin, may mga kapangalan tayo eh. Actually, ako nga, nung kumuha ako ng ah, hindi, obvious, sa akin naman, purihin ng Diyos, wala akong say name sa, ano, sa NBI. Pero pag may say name ka kasi, parang, ano pa nila, parang i-identify pa nila, no? Meron pang procedure. Babalik ka pa next week pa yata. May mga ganun pa, no? Para i-validate nila. Kung meron ka kasing kapangalan, lalo na kung yung apelido mo is common, no? Mga common, De La Cruz, 'di ba? Yung mga apelyido mo. Pag kumuha ka nun, is malalaman mo may kapangalan ka pala pag hindi mo nakuha within the day yung NBI mo. No? Kasi sa dami naman kasi ng tao, 8 billion, no? Eh, ah, possible, no? Na dito sa Pilipinas may kapangalan ka. Sa ibang bansa, medyo mahirap kasi iba-iba ng language eh. 'Di ba? Iba-iba ng letters, iba-iba ng ano, ng kung ano mang mga linguistic, no, iba-iba. Pero dito sa Pilipinas, may posibilidad naman. No? Pero kung titingnan natin, ano ba yung sa tingin natin dito sa ano, no, sa personal lang na level dito sa lupa, no, ano yung something unique na pwedeng ikaw lang yung kumbaga ma-identify na ikaw talaga yon, no? Kaya nga meron silang mga other na kinukuha sa atin gaya ng biometrics, 'di ba? Kasi puwedeng meron kang kapangalan, pero yung identity mo sa biometrics gaya ng fingerprint, ayan, yung mga nunal mo, 'no, hindi kayo parehong-pareho, 'no, 'di ba? So, same thing lang din, naisip ko lang din, 'no, since, nakasulat yung pangalan natin dun sa libro ng buhay, baka may kapangalan ako dun, 'no? Gabriel Jan Mapa, 'no, may kapangalan ako dun, 'di ba? So, paano kaya malalaman unless meron tayong identity. And I believe that identity is binigay sa atin through the Spirit, no? Oo, yung Spirit na naka-imprenta sa atin nung nilikha tayo ng Diyos. Same thing as Adam. Kasi si Adam nung nilikha ng Diyos, hindi naman ang Diyos nag-isip, ano kaya papangalan ko dito sa lilikhain ko? 'Di ba? So, ibig sabihin, meron ng identity si Adam before pa siyang likhain. Same thing ng sinabi kay Jeremiah sa Jeremiah 1. Sabi niya, 1:5 yata yun, chapter 1 verse 5, sabi niya doon, Before I formed you in the womb, ayan sabi niya, I know you, sabi niya. Bago pa niya i-form si Jeremiah doon sa sinapupunan, nakikilala na daw niya yon si Jeremiah, no? So, I believe that's the identity na meron tayo sa kanya, di ba? Pero, obviously, hindi nickname natin yung nakalagay doon sa libro ng buhay, kundi yung buong pangalan natin. Okay? Yung buong pangalan natin. Same thing, no, sa mga fans, pagka-fanatic ka, no? Kasi panahon natin in our generation, madaming mga K-pop. No? Example ko lang, di naman tayo K-pop, K-pop fan, no? Mga ganoon. And wala naman tayo sa ganoong kaisipan, 'di ba? Pero gusto ko lang bigyan ng analogy doon, 'di ba? Yung mga K-pop fan is nakikilala nila yung ah, kanilang ini-stand in, 'di ba? Mga ganoon. Kanilang paboritong mga singer, 'di ba? Kilala nila through their screen name. Screen name lang. Kasi usually gumagamit lang ng screen name yung mga artist, mga singer to protect their identity, 'di ba? Pero ang nakakaalam talaga ng mga tunay na pangalan is yung mga malalapit doon sa tao yun. Gaya ng, for example, is yung family relative, no? And yung mga close friends and or sa asawa, mga covenant, mga under the covenants, and sila yung mga mas nakakaalam at mas nakakakilala. Okay? Just to clarify lang din, no? Hindi ibig sabihin na kilala mo o alam mo yung pangalan is meron kang relasyon na sa kanya. Okay?
That's a different thing, 'di ba? Ang ibig ko sabihin mga kapatid 'no, is puwedeng kilala mo siya sa pangalan, pero wala kayong relasyon, okey? Ang tinutukoy ko dito is ang sa pakikipagrelasyon. Kung makikipagrelasyon ka, kikilalanin mo siya. 'Pag una mong makikilala sa kanya is yung pangalan niya, 'di ba? Same thing na nangyari sa atin, 'di ba, in our journey in this, followers of Yahushua, followers of the way. Yung name is eventually naging revelation sa atin at naging cause ng ating transformation, 'no? And, kung itutuloy natin diyan, sabi diyan, "Friends and family know your name and your character." Ayan. So, the difference kapagka ah, pagka hindi mo ka-close o hindi ka masyadong kilala, 'pag kilala ka lang sa pangalan, alam na nila kung yung pangalan mo and identity mo. Pero hindi nila alam yung character mo. Yung character mo is, yung mga nakakaalam lang nun is yung mga kasama mo sa bahay, yung mga kaibigan mo, sila yung lubos na nakakakilala sa'yo. Kaya nga very prone sa persecution ang isang tao 'no, lalo na kung sikat kasi, ah, maraming mga maririnig sa kanya at maraming mga misinterpret sa kanya kasi nga hindi siya kilala, okey? Nakuha natin, ayan. Names carry meaning, ayan. Sa Hebrew ang ibig sabihin ng name ay Shem. Sa Greek naman ang ibig sabihin ang translation ng name ay onoma, ibig sabihin niyan, onoma, name, ayan. So, ang onoma sa Greek, Shem sa Hebrew. Pero iisa lang yung ibig sabihin niyan. Ano ibig sabihin niyan? It is a mark or memorial of individual. Ayan, ibig sabihin, ah, ito yung pagkakakilanlan niya, 'di ba? Ito yung pagkakakilanlan niya. Naalala ko tawag din, nung bata pa tayo 'no, 'pag pumapasok tayo sa school 'no, pagka first day of ano 'di ba, of the class, 'di ba meron tayong mga name tag. Mga name tag natin 'di ba, nakalagay yung pangalan natin tapos papakilala tayo dun sa harap isa-isa 'no, ako po si ganito, ganyan, nakatira sa ganyan 'no. Just to give them a memorial na ito yung pangalan ko sa ganito mo akong pangalan tatawagin, 'di ba? Yun yung pakakilala nila sa'yo, okey? Sa Hebrew and sa Greek, um, ang ibig sabihin ng name ay tumutukoy sa honor, siyempre, nandoon yung dangal sa name. Kaya nga madaming mga nag-iingat sa pangalan na hindi madumisan kasi nandoon yung dangal nila, 'di ba? Isang malinis na pangalan, 'no? Nandoon yung dangal. Authority, sa name nandoon yung authority kung ano yung power na meron siya, 'di ba? For example na lang is isang presidente, 'di ba? Pagka pagka sinabi nating, president, alam natin na may authority. Pero ang president ay isang title. So merong name, ah, na nakapaloob dun sa title na yun, which is, for example, sa panahon natin ngayon is si Bongbong Marcos, 'no? Hindi naman Bongbong Marcos yung pangalan niya, 'di ba? Ferdinand Marcos Jr. kung hindi ako nagkakamali, 'di ba? So in that name, alam natin yung authority niya, isa siyang president. Yun yung authority niya, okey? At ang isang president, executive president, alam natin na isang powerful, yan yung pinaka-powerful na individual dito sa bansa natin. And, kung ano man yung kanyang, ginagawa, alam natin na meron siyang kapangyarihan na gawin yun kasi nga siya ay isang presidente. Character, ayan. Diyan naman sa name nakapaloob din yung character ng isang tao, 'no? Yung character natin na kung sino ka, kung ano yung attitude mo, 'di ba? Nandiyan 'yan sa name, 'no? Kaya nga kung titingnan natin 'no,
Usually, yung mga pagko-compare ng mga ano, ng mga tao, no, pag kino-compare nila, ba't hindi mo gayahin si ganito, 'di ba? Hindi mo gayahin si ganyan, 'di ba? Ah, which is against ako doon kasi syempre ko-compare mo yung tao, no? Mga tao, which is hindi naman dapat, no? Pero what I mean is, bakit nila kino-compare? Kasi alam nila yung character ng taong yon, no? Yung character ng taong yon by their name, 'di ba? Alam nila yung kung mabait ba yon, kung mababagin ba yon, kung ano ba yon, 'di ba? And actually, that's yung mga name na yan, yung honor, authority, and character, is nakikita natin sa ano sa mga sequence, no, mga senaryo sa Bible. For example na lang din, no. Ah ah for example na lang, sino ba yung pwedeng nating example? Si David, 'di ba? Through David, alam natin yung authority niya. Siya ay isang king. And everything na kanyang ibigay o gawin, he has the authority kasi nga siya ay isang hari. Ayan. At alam natin, no, pag sinabing, for example, no, pag sinabing, ah, sino ba yun? Sino bang pwede? Si Peter. Pag sinabi natin Peter, di ba? Pag sinabi natin Peter is, sabi natin matapang. Alam natin matapang si Pedro. For example, gano'n, no? Pero pag sinabi natin Judas, di ba? Alam natin na meron na tayong nasa isip na Judas is manloloko, 'di ba? Kasi nga according sa Bible character, alam natin yung identity niya at yung character niya na siya ay nagtraidor sa ating Panginoon, na si Yahusha, no? So by the name, nandoon yung authority, character, and honor ng isang individual. Okay? Knowing his true name help us understand who he is. Ayan. So kung malalaman natin yung kanyang tunay na pangalan, mas makikilala natin siya. Mas mauunawaan natin kung sino siya at kung ano siya at kung sino siya. Okay? Kuha natin. Yan, meron ditong ano, tanong na ibinibigay sa atin ng kasulatan. Sabi diyan, who has ascended into heaven and descended? Who has gathered the wind in his fist? What is his name or his son's name? Surely you know. Ayan, no? So, alam ng kasulatan, no, na ang Diyos natin ay may pangalan. At meron siyang anak. Sino yon? Sino siya at sino yung anak niya? Yun yung ah, question sa atin. Sabi diyan, surely you know. Sabihin, sigurado akong alam nyo. The question sa panahon natin ngayon, alam na nga ba talaga natin? Yan. Sino ba yan? Si Lord? Di ba? Si God? Sino ba yan? So, usually yun lang yung mga alam natin kasi doon lang siya nakilala. Kasi nga naman, yun lang din kasi yung mababasa natin sa kasulatan na meron tayong translation, no? And that's why we are learning and studying yung tinatawag nating hermeneutics, context, di ba? Context and interpretation, context, tsaka yung theology. Kaya tayo nandiyan para mas maunawaan natin at mas makilala natin ang Diyos. Mababasa yan sa Proverbs 30 verse 4. Titles are not the same as a name. Ayan. Magkaiba yung title, magkaiba yung pangalan. Okay? Yung title, pwedeng general yan. 'Di ba? Pwedeng general yung title. Pero hindi niya mapapatunayan na siya talaga yon unless gamitin mo yung tunay niyang pangalan. Okay? Same thing sa ating Diyos. Sabi dito, titles, what He is called. Kung ano yung tinatawag sa Kanya. For example, no, God, Lord, Panginoon, Diyos, yan ay mga title. Hindi yan name. Yung Ama, hindi yun name. Obviously, di ba? Ama, hindi siya name. Father, hindi siya name. That's a title. Okay? Adonai, yung God, ang Hebrew niyan, ang Hebrew
equivalent niyan ay Elohim. Yung Lord ay Adonai, Panginoon Adonai, Diyos Elohim. El Elyon, yan. Yung El Elyon ay ah, kataas-taasang Diyos, El, and El Shaddai, makapangyarihang Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayan. El Shaddai. So kung titingnan natin, ang key point natin dito, yung title, sinasabi niya yung ginagawa ng isang o yung ano, yung estado ng isang tao o ng isang individual. Pero yung pangalan is i-invite ng relasyon doon sa taong iyon. Nakuha natin. So pag kilala mo siya in the title, alam mo kung ano yung pwede niyang gawin, kung ano yung estado niya, 'di ba? For example, Diyos o Panginoon. Alam natin na pag sinabing Lord God o Diyos, alam natin siya yung creator, siya yung makapangyarihan, 'di ba? Siya yung kataas-taasan. Alam natin 'yun, no? Pero kapag kakilala mo yung pangalan niya, ibig sabihin, ini-invite ka niya na magkaroon ng relasyon sa kanya. Tandaan natin, no? Ang kahit naman sino eh. Kahit naman sino kapag ka ba tawag din, kapag ka ba ah, meron kang gustong i ah, i-invite, no, para sa isang relasyon. Kunyari meron kang crush, meron kang gustong maging nobya, 'di ba, o nobyo, is sasabihin mo kung sino ka, kung ano yung pangalan mo. So, alamin mo 'yun, 'di ba? Hindi puwedeng hindi mo alam 'yun, 'no? Makuha natin. According sa ano, sa Exodus 6:2-3, yung mga patriarchs gaya ni Abraham, Jacob, at ni sino pa ba 'yun? Ah, Abraham, Isaac, at Jacob, mga patriarchs 'yan. Is nakilala nila ang Diyos Ama natin sa title na El Shaddai. El Shaddai o makapangyarihang Diyos. According sa Exodus 6:2-3. Ayan, kung babasahin natin 'yon, Exodus 2, ano ba 'yun? 6:2-3. 6:2-3. Ayan, sabi diyan, MBB pa. Ayan, sabi diyan, sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako si Yahuwah, nagpakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihang Diyos. Ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pangalang Yahuwah." Ayan. So, kung titingnan natin mga kapatid, no, na maaaring ah, yung mga pinili ng Diyos, hindi pa siya makilala pa sa una, no? Pero eventually, kapag ka nabuo na yung covenant, nandun na yung covenant, is magpapakilala na siya sa'yo personally. No? Kaya I believe na ano eh, na hindi naman natin ini-invalidate yung mga hindi nakakaalam pa ng pangalan. Kaya nga natin dinedeclare yung name niya. Kasi nga para maipakilala sa kanila na mayroong tunay na pangalan na nag-e-exist. Na ito yung tunay niyang pangalan. No? And then eventually, kapag nalaman na nila yon, is mas makakaroon sila ng deeper relationship, 'di ba, sa ating Diyos. Naunawaan po natin. Ayan. The Father revealed His name. Sabi dito, ayan, yung pangalan ng Ama natin ay Yahuwah. So paano nabuo yung Yahuwah? Paano nabuo tong ah, pangalang Yahuwah? Ang ibig sabihin ng pangalan niya ay self-existent o ah, ano ba yung sa Tagalog na self-existent? Ah, search natin. Self-existent Tagalog.
Ayan. Pag self-existent, ibig sabihin mo, ano, nag-e-exist siya na wala siyang dinidependehan. Siya yung source. Self-existent yung sabihin na. No? Wala kasing Tagalog na equivalent eh. Pero, yun ang ibig sabihin niya. So the question is, paano natin nabuo yung pangalan na Yahuwah? Actually, nabuo yan dito sa Tetragrammaton na YHUH o mas kilala sa YHWH. No? At sa Hebrew kasi kapag ka nagbabasa tayo ng ano ng Hebrew, ang ang pagbasa niyan ay mula kanan pa kaliwa. So for right to left, for example ito, ah, right papunta dito sa left. At kung titingnan natin yung equivalent niya, meron akong i-share dito sa ating screen. Ayan, kung makikita natin, ayan yung generation ng according sa history ng pagkasulat sa pangalan ng ating Diyos. YHWH. Ayan. So ito, ang tawag dyan ay Proto-Sinaitic, 1200 BC pa yan. So, sabihin, no? 1863 BC. Ibig sabihin ng BC, before Christ. 1400 BC, ito naman tinatawag na Proto-Canaanite at Proto-Phoenician, ganito yung itsura niya. Paleo-Hebrew, ayan, ganito yung itsura niya. And then, sa Modern Hebrew, ito na yon, ayan. And dito na ngayon sa tinatawag nating English transliteration. Ayan. Ito na yung English transliteration niya. YHWH. Okay? Pero kung babasahin natin, gaya na sa letters natin eh. Sa letters natin, mayroong equivalent na basa sa bawat letra. For example, A, B, C, D, E, F, G, di ba? Pero sa kanila, bawat letter sa kanila, ganito yung basa, no? Ah, ito yung unang kudlit, yod. Yung pangalawa is hey. Yung pangatlo is wow. Yung pang-apat is hey. Kaya nga four letters, tetragrammaton ang ibig sabihin yan. Okay? Ganun din dito sa iba pang mga generation. Yod, hey, Y, wow, hey. Yan ang ibig sabihin yan. So pag pinagsama-sama yan, ang basa dyan ay ah, yung unang letter is yod. Siyempre, ang bigkas dyan ay E, Y, di ba? E, yod, 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 di ba? Yung second letter ay hey. Pag pinagsama mo yung dalawa, yung first letter at second letter ay iya, ya, yan. Ya, pag sinama mo yung pangatlo, wow, sumisimbolo sa letter U, U, ang bigkas niyan, U, ya, U. Tapos, yung last letter niyan, is same lang din ng bigkas dito sa ikalawang letter, which is ang A. Pag pinagsama-sama yan is ya, U, wa, Yahuwah, Yahuwah. Yan. Pagka pinagsama-sama yan, letter na yan. Yan yung sacred name, no? Yan yung name ng Diyos natin na dineclare niya noong umpisa pa lamang. Kung babasahin natin yung Exodus 3:15, nakalagay diyan, ah, ayan, nakalagay diyan is, "This is my name forever." Nung nagtanong dito si Moses sa 3:14 kasi nga sinugo siya na para iligtas ang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto. Sabi niya, "Anong pangalan yung ibibigay ko sa kanila na nagsugo sa akin?" Sabi niya, ako nga, sabihin mo ako ang magligtas ang maglalabas sa kanila sa Ehipto, yun ang sinabi niya. Ano lang yan summarize, ano lang yan, oo, paraphrase na lang yan. And then sa Exodus 15, ito na sinabi na niya yung pangalan niya, na kikilalanin siya sa pangalang Yahuwah o YHWH, na ang equivalent ay Yahuwah. Okay? Yod, hey, wow, hey. Okay? At sinabi rin niya dito sa Isaiah 42:8 na yun yung pangalan niya. I am Yahuwah, that is my name. Yan yung mga verses natin na pwede natin gamitin. So yun nga ba yung nakasulat dyan kung pupuntahan natin yung Exodus 3:15?
'Di ba inaral natin na meron tayong ginagamit na ano, na tools, Bible tools na tawag ay interlinear. Yun ang gagamitin natin. Exodus 3:15, interlinear. Ayan, no? Gaya ng sinabi ko, ang Hebrew binabasa siya from right to left. Kaya ang basa diyan, and said, moreover, God to Moses, thus, you shall say to the sons of Israel, Yahuwah, ito, Yahweh yung nakalagay diyan dahil ito yung pronunciation na ah, oo na meron sa mga translation natin, no? Sa translation sa English, di ba? Pero ang name na Yahweh kasi isa lang to sa mga possible pronunciation na na nirender ng King James Bible, okay? Ng KJV, di ba? Pero kung titingnan natin sa Masoretic, sa ano, sa Masoretic, ayan, ang pronunciation diyan ay, ayan, tingnan nga natin dito sa Blue Letter. Ayan, kung titingnan natin, eto, H3068, Strong's Interlinear, sabi diyan, ang ang pagkabasa diyan ay Yehovah. Ayan. Pero ito ay ano na 'to, Masoretic na 'to. Ibig sabihin meron na siyang tinatawag na Nikud. Ayan. Kung titingnan natin, yung mga tuldok na 'yan, ayan, yung mga lines at tuldok na 'yan, sa taas at sa baba, ang tawag diyan ay Nikud. Ito ay dinagdag ng mga skriba para sa pagbasa. Okay? Pero originally, wala namang Nikud yung kasulatan. Wala namang mga ganyan mga tuldok-tuldok. Yung mga sinulat ng mga prophets gaya ni Isaiah, gaya ni Jeremiah, and gaya ng Torah, walang mga ganyan. And ito ay ginawa nila to preserve daw yung pronunciation. Okay? So kung babasahin natin yan ay Yehovah, pero kung pakikinggan natin, ganito yung Strong's ang nakalagay dyan. H3068, Yehovah, Ayan, Yehovah, Yehovah. Yung pagkabasa dyan, Strong's no? H3068. Yan yung pronunciation ng Masoretic. Okay? At kung titingnan natin, is meron na silang mga sistema na ginamit. For example, yung Y, yung Yod, at saka yung H, no? Ang basa nila dyan is Ye, Ye, no? Pero kung titingnan natin, merong scripture na kung babasahin yan ay Ya, Ya. So mamaya pupuntahan natin yun. Pupuntahan natin. Gusto ko lang ipakita no na ah, dito sa Exodus 3:15, kung babalikan natin, sa Exodus 3:15, talagang tetragrammaton yung ginamit ng Diyos. Tetragrammaton yung ginamit niya na pangalan na tatawagin sa kanya, ayan, memorial to all generation. Ayan. Sabi niya, this is my name forever. Ito ang pangalan ko magpakailanman. At tatawagin siya sa pangalan na yan sa lahat ng generation. So from the word na lahat ng generation, kahit sa generation natin, 'di ba? Lahat nga ng generation na mag-e-exist eh. Yan yung pangalan niya. So hindi mapapalitan yung pangalan niya. Okay? Hindi yan mababago. Hindi yan mababago, hindi yan mapapalitan. So before Masoretic, before yung nakita natin kanina, is madami pang mga ano eh, madami pang pinagdaanan eh. Ayan. Dito na kasi dumaan yung ano, eh, Masoretic eh. Dito sa modern Hebrew. Ayan. Until the present time, dito sa modern Hebrew na to. Pero dito sa ano, Paleo Hebrew,
Ayan. At ah, sa iba pang mga ano, mga generation ng pangalan ng Diyos is ah, iba yung kanyang pronunciation. And accordingly sa mga scholar is sa ganitong pronunciation siya, maaaring bigkasin yung Yahweh, Yahuwah, and Yehovah. Ayan. Yan yung mga ano, yan yung mga names na maaaring panggalingan ng tunay na pangalan, no? Pero according sa inaaral natin and according sa revelation na meron tayo, is tinatawag natin siyang Yahuwah. Kasi kung pagsasama-samahin natin according sa language, no? Ah, language na hindi ayon sa Masoretic. Kasi ang Masoretic kasi meron na silang ano, sistemang ginawa. Okay. Ang kalalabasan ay itong pangalan na ito. So meron tayong evidence mamaya na talaga bang ang unang dalawang letra, ya ba talaga, hindi ye, di ba? So mamaya titingnan natin. Yan. Next natin, his name, honor, and reverence. Ayan. According sa ano sa Exodus 27, ah nakalagay doon na huwag gagamitin ang pangalan ni Yahuwah sa walang kabuluhan. Sabihin, pauusahan niya yung mga gagamit ng pangalan niya ng walang sa ano sa hindi makabuluhang bagay. Kaya ano eh, maingat ang mga tao sa paggamit sa pangalan ng Diyos kasi ito ay banal. Ito ay dapat katakutan. At sa sobrang takot, alam niyo ba, ng mga ano, ng mga Hudyo, ang ginawa nila, ni-replace nila yung pangalan ng ating Diyos na si Yahuwah sa title na Lord at Adonai. Okay? Pero hindi yun ang purpose ng Diyos. Ang purpose ng Diyos is makilala siya sa ganitong pangalan. Kaya nga sabi niya doon sa ano, sa 3:15, Exodus 3:15, di ba? Ito ang aking pangalan at ito ang aking magiging memorial sa lahat ng generation. According sa wordings na sinabi ng Diyos kay Moses, purpose niya, maihiyag sa lahat ng tao yung pangalan niya at makilala siya ng lahat ng tao sa pangalan niya. Okay? Yahuwah proclaimed His name and His character. Sa Exodus 34:5, kung babasahin natin, Exodus 34:5. Sabi diyan, si Yahuwah ay bumaba sa ulap at tumayo sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalang Yahuwah. Okay? Kung sa 6, kung magdadagdag tayo sa 6, sabi niya diyan, ito ang sabi niya, no? Si Yahuwah ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, akong si Yahuwah ay mahabagin at mapagmahal. So ito na yung character niya na inihahayag niya sa pangalan niya. Okay? Hindi tao yung nag-ano nito, nagsalita dito, kundi ang Diyos mismo, si Yahuwah mismo. Hindi ako madaling magalit, patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Ayan. So nakakayag yung pangalan niya dito yung ano yung character ng pangalan niya. Okay, dito sa ating binabasa, no? Kung titingnan natin, bakit Yahweh yung nakalagay diyan, eh Yahuwah yung inaaral natin. Actually kasi, yung ginamit na magandang balita na ano ah, na transliteration, Yahweh. Pero may mga transliteration na gumamit ng Yahuwah din. For example, ito ay Sefer. Kung babasahin natin yung Sefer, Exodus 3:15. Ayan, 3:15. Ayan, no? Kung babasahin natin, 3:15. Ayan, sabi dito, sa 3:15, and Elohim said moreover to El Moshe, thus you shall say unto the children of Israel, Yahuwah Elohai of your fathers. Sabihin niyan, si Yahuwah ang Diyos ng iyong mga ama o ng mga ama
Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. So si Yahuwah yung nakalagay doon. Yan. O itong tetragrammaton na ito. Ayan. Kasi ang alam natin, ang pagkakakilala natin sa kanya nung hindi pa gano'n kalalim, 'di ba, ay the Lord God o the Lord o Lord, 'no? 'Yun kasi yung nakalagay sa mga Bible na meron tayo, Lord tsaka God, 'di ba? Pero 'yun ay replacement dito sa pangalan niya dahil nga takot yung mga mga Hudyo na mabanggit yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kaya ang ginawa nila, pinalitan na lang nila ng Adonai o ng Lord o ng Panginoon, 'no? Tuloy natin. Knowing His name is not casual. It shapes how we live and worship. Di ba ah, mas intentional, mas specific yung pag-worship natin tsaka yung ah, papupuri natin sa Kanya. Kasi direkta, pinupuri natin siya sa pangalan niya, no? Kasi, di ba may mga song tayong kinakanta na purihin ang pangalan ng Panginoon, di ba? So, paano mo mapupuri yung pangalan niya? Eh, yung Panginoon, hindi naman yun pangalan, di ba? Pero pag sinabi nating purihin ang pangalan ni Yahuwah, di ba? Mas direkta at ah, mas nagiging mas nagiging mas malalim yung ating pagpupuri sa kanya at pag ano natin sa kanya, pagsamba natin sa kanya. Kuha natin yan. Next tayo. Ayan, translation versus transliteration. Ano ba yung difference ng translation at transliteration? Translation, kino-convert niya yung meaning sa ibang lengguwahe, 'di ba? For example, Hebrew na ito, ang ibig sabihin daw niyan ay peace. Pero pag transliteration, kino-convert niya yung kada letra para mabasa. For example, sa ibang language. For example, no, pag ito, tinransliterate mo itong Hebrew na word na ito, shalom yung lalabas. Pero pag tinranslate mo yung shalom, ang ibig sabihin niya ay peace o kapayapaan. Makuha natin. Ayan. For example then, ah, for example 'no, sa ibang mga lengguwahe kasi hindi naman English, ah, alphabet yung ginagamit. For example, Chinese, 'di ba? May mga characters sila. For example, yung sa Korean o sa Japanese, 'di ba? Mga character yung ginagamit nila na hindi naman natin naiintindihan. So, paano natin babasahin kung hindi nga natin naiintindihan? So, para mabasa siya ng eksakto o pinakamalapit na pagbasa, tinatransliterate siya. Okay? Tinatransliterate siya. Pero para malaman mo yung kahulugan, ita-translate mo siya. Nawaan natin. For example, ito illustration lang to. Etong nakalagay dito, ang meaning daw niyan, God is my strength sa Hebrew. Ayan. Pero kung titingnan natin, pag binasa natin siya, transliterate, Gabriel, yung ibig sabihin niyan. Gabriel, ang ibig sabihin sa closer transliteration, sa English form, Gabriel. Ayan. So names are meant to be spoken, not replaced by their meaning. So for example niyan, 'di ba? Yung mga pangalan, sa mga name kasi nandoon yung kahulugan. May mga kahulugan yung mga name lalo na sa Hebrew. For example, yan Gabriel, ang ibig sabihin niya God is my strength, no? Pero kung ita-translate mo yung God is my strength, kumbaga ito yung gagamitin mo, hindi mo gagamitin to as name, yung God is my strength, 'di ba? Ang gagamitin mo na name, yung transliteration ng Hebrew word na ito, which is Gab, TL. 'Di ba? Ano pa ba yung example? 'Di ba may mga example na sa Hebrew is for example, may pangalan na Yasha, 'di ba? Yasha. Yasha,
Sa Hebrew, alam naman natin na nanggaling yung Yasha. Ang meaning niya ay deliverance, 'di ba? O salvation, no? So, pagka ang isang tao, hindi mo siya tatawagin na salvation, tatawagin mo siya as a transliterate name niya as Yasha. Yasha pa din yung name niya kahit na anong saang language mo pa siya i-transliterate. Yasha pa din. Pero kung gusto natin kuhain yung meaning niya as salvation, hindi mo siya i-replace na tatawagin mo siyang salvation. Kasi meaning yun ng name niya eh. Nakuha ba natin? So, ang gusto natin ditong i-ano, ipaunawa na hindi natin ginagamit yung translation para i-replace doon sa tunay na pangalan. At hindi talaga pwedeng gamitin yung translation as pangalan. Okay? Nakuha natin. Ang ginagamit sa pagbigkas, transliteration. So ano ba yung mas yung mas sa ginagawa natin no sa ano natin sa Bible no. Transliteration yung mas ginagamit natin. Kasi pine-preserve ng transliteration yung bigkas ng pangalan niya. Nakuha natin. Ayan. The name appears in scripture. Ayan. Yung pangalan ng ama natin na si Yahuwah is nag-appear siya ng 1,000 times. Libo-libong times. 6,000 times kung di ako nagkakamali. 6,000 times sa Hebrew scriptures. At ah, halos lahat ng mga English translation is ni-replace yung pangalan niyang Yahuwah o Yod-Heh-Waw-Heh o YHWH sa Lord o Lord. Kaya sa bawat sa mga translation na meron tayo kung babasahin natin yung Old Testament, 'di ba? Pag may nakalagay na Lord doon, Lord, the Lord, yan, pag may mga ganyan, ang ibig sabihin nun ay YHWH yun o Yahuwah. Yung ibig sabihin nun. Ganun lang yung nilagay nila kasi pinalitan nila yon para ingatan daw yung pangalan ng Diyos para hindi magamit sa walang kabuluhan. Pero pag hindi mo ginagamit is nawawalang kabuluhan din, di ba? Kung titingnan natin. So tradition yung nag-decide doon, hindi ang Diyos. Wala siyang inutos na palitan niyo yung pangalan ko ng Lord para hindi mabastos yung pangalan ko o para hindi malapastangan. Hindi. Ang sinabi niya, ang paalala niya, huwag gagamitin sa walang kabuluhan. So, ang ibig sabihin na huwag gagamitin, gagamitin mo siya sa may kabuluhan. Okay? So, sa paanong paraan na may kabuluhan? Sa pagpupuri, sa pagsamba, yan, sa mga banal na pag-uusap-usap, sa pagpipreach, o sa pangangaral, ayan. So, yan yung mga may kabuluhan, no? Na mga bagay. Pero yung walang kabuluhan, gagawin mo siyang biro, gagawin mo siyang ah, gagawin mo siyang parang mangangako ka sa pangalan niya tapos di mo naman gagawin, walang kabuluhan yun, 'di ba? Kaya nga sinasabi ng kasulatan, mag-iingat ka sa paggamit ng pangalan ng Diyos kasi pagka ginamit mo yan is dapat mong gawin yun. Paparusahan ka pag hindi mo ginawa yun. Kung ano man yung sasambitin mo sa kanya, no, o iko-covenant mo sa kanya o ipapangako mo sa kanya. Kaya nga sabi ni Yahushua, hangga't maaari, wag na lang kayong mangako eh. 'Di ba? Lalo na sa pangalan ng Diyos. Nakuha natin. Sa kasulatan, merong short form yung pangalan ng Diyos na Yahuwah. Ito ay Yah, yung unang dalawang letra. So ito yung isa sa ebidensya natin na ah, yung basa doon sa unang dalawang letra ay Yah, Yah. Okay? Yah. Hindi Ye. Kasi 'di ba doon sa nabasa natin doon sa Masoretic, Yehovah yung nakalagay, no? Pero kung titingnan natin sa mga ebidensya sa kasulatan, Yah yung nakalagay doon, hindi Ye. For example ng mga Yah na verses sa Exodus 15:2. Yan, nakalagay diyan,
And Exodus 15:2. Ayan, Exodus 15:2, interlinear. So, ang nakalagay dyan, Yah. Saan yun? Eto. My strength and song. Yah. Ayan, Yah. Hindi Yeh. Di ba? Yah yung nakalagay dyan. So, yung unang dalawang letra, ang basa dyan ay Yah. Okay? Ano pa ba yung nakalagay doon? Psalm 68:4. Psalm 68:4. Ayan. Ano ang nakalagay sa 68:4? Sabi diyan, sing to God, sing praises to His name, exalt Him who rides on the clouds by Yah. Yah, nakalagay diyan. Okay? So yung Yah, pwede natin gamitin as short form ng name niya. Yah. Okay? Ingatan lang natin, di ba? Na hindi natin mabigkas sa walang kabuluhan. Kasi minsan kasi, yung may mga expression tayo na ano, di ba? Na nababanggit natin siya kahit di naman natin intensyon, no? Ayun lang, ingatan lang natin na hindi natin mabanggit sa pero very common kasi, 'di ba? Very common. Actually, expression nga natin 'to minsan, 'di ba? Pero just to remind us lang din na ang pangalan niya in short form ay Yah. First two letters. Ano pa ba yung nakalagay diyan? Sa Song of Songs 8:6. Song of Solomon 8:6. Sabi dito, ayan, ito yung ginamit diyan. Salhebetyah ang nakalagay diyan. Salhebetyah. Ibig sabihin ng ya sa dulo, yung pangalan ng Diyos, 'di ba? Yung dalawang letra. Ayan ito. Or the very flame of the Lord. Yung the Lord, L-O-R-D, alam naman natin ang ibig sabihin niya, 'di ba? Pero yung L-O-R-D, bakit Lord pa din, no? 'Di ba? Kasi nga, name pa din yun ng Diyos. Two letters nga lang, o short form nga lang yung ginamit diyan. Okay? And lastly, yung example natin, Isaiah 12:12. Isaiah 12:2. Ayan, sabi dito, behold, God is my salvation. Sabi diyan, I will trust and not be afraid for my strength and song. Yeah. Ano nakalagay diyan? Yeah. Yahuwah, and He has become my salvation. Yan sabi niya. So dito nakalagay diyan, yeah. So yan yung name. Short form ng name ng Diyos. And obviously, ito palagi natin itong ginagamit, hallelujah, na ang meaning ay praise be Yahuwah. Okay? Short form ng uh, name niya is Yah. Ayan, hallelujah. Hindi ko lang napalitan tong verses na ito. Pero kung babasahin natin, ah, hallelujah. Ang ibig sabihin ng hallelujah ay praise Yah. Yung ibig sabihin niya. Ano lang ako lang? Hallelujah verse. Sa Psalm yun eh. Ito, Psalm 135 verse 3. Basahin natin. Psalm 135 verse 3. Ayan, sabi dito, praise Yah. Ayan, nakalagay dyan. Una pa lang. Di ba? Praise Yah. Hallelujah.
Yeah, ibig sabihin niyan. Pag binasa natin yan ng buo. Ayan. So, every time na sasabihin natin hallelujah, ang ibig sabihin nun ay pinupuri natin si Yah o Yahweh o Yahuwah. Ito nakalagay dyan. Kumbaga, praise Yahuwah ang ibig sabihin ng hallelujah. Okay? So, naunawaan natin. Ayan. So, yan yung evidence ng ng short name ng unang dalawang letra ay Yah ang rendering ibig sabihin. Ang basa doon, Yah. Okay. Paano naman yung tatlong letra pag pinagsama-sama? Ano naman yung basa doon? Ayan. Nakalagay dito, His name is imprinted in His servant. Kung babasahin natin, kung titingnan natin, yung mga pangalan na ito, merong Yahoo sa dulo. Ayan na, Yahoo sa dulo. For example, Elijah. Sa Hebrew, Eliyahu. Ang ibig sabihin ng Eliyahu, my God is Yahuwah. Sa Yeshayahu, Isaiah, salvation of Yahuwah. Yirmiyahu, Jeremiah, Yahuwah will rise. Hezekiyahu o Hezekiah, strengthened by Yahuwah. Yoshiyahu o Josiah is whom Yahuwah heals. Zechariah, Zechariah, Yahuwah has remembered. So dito sa dulo, Yah yun na yung nakalagay diyan, no? Pero pwede rin siyang Zachariahu. Okay? Pero titingnan natin, nakalagay yung pangalan niya sa mga ano, sa mga prophets niya. At isa na doon, alam naman natin, kilala naman natin yung anak niya. Kaya minana nga ng anak yung pangalan ng kanyang ama, di ba? Yahusha, Yahoo. No? So yung unang tatlong letra, Yahoo yun. Paano natin malalaman? For example, ito, si Elijah. Kung titingnan natin sa Strongs yan, Elijah, ano, Hebrew, ito, Elia, ayan. Yung pronoun name niya is Eliyahu. Ibig sabihin ng Eliyahu. Ibig sabihin niya, no? Pero dito kasi dalawa lang yung kanya nilagay. El tsaka Yah. Yah is God. Tingnan natin. Eliyahu. Ayan. Tignan na lang natin itong si Isaiah. Isaiah. Tingnan na natin ito. Isaiah. Ayan. So dito, nakalagay dito, Yashaya. Na ibig sabihin ng Yashaya ay ah, Yah has saved. Yung J na to, no, kung bakit naging J yan. Kasi later na lang nagkaroon ng letter J kung titingnan natin sa letter J. Letter J, when was it invented? No? Kaya naman siya na-imbento. Na-imbento yung letter J 1524. So, ibig sabihin, yung 1524, yung 1523, wala pang J noon. Wala pang J noon. Ang placement ng J, ang original na nakalagay sa J noon, dahil wala pang J, is Y. Di ba? Kaya nga, mayroong form na hallelujah. Pero yung basa doon, hallelujah, di ba? Hallelujah. Hallelujah. Ayan, oh. Hallelujah. Pero yung basa dyan sa dulo, hindi naman hallelujah eh. Hindi naman dyan yung basa sa dulo, kundi iya. Pero dahil itong hallelujah na ito is lumabas lang ito 1524 pa. 1524 pa kasi 1524 pa lang na-imbento yung letter J. So, ang original niya is hallelujah. And na ibig sabihin ay praise, yeah.
Yeah. Okay. So kung babalikan natin dito, yung mga yung mga Hebrew, ito, for example, ito, Yashaya. Ang ang long niyan, ang long name niyan is Yashayahu. Yan, Yashayahu. Ang long name. Yashaya, short, short name niya. So pagka dinidikit siya kasi sa name is yung tatlong letters, yung dinidikit doon sa pangalan ng kino-compound o pinagsasama doon sa pangalan ng prophet. For example, Isaiah, Isaiyahu, o Yeshayahu. Yan. Pero kung ang short form ng pangalan ni Isaiah is Yashaya. Yan, Yashaya. Yan. Nakuha natin. Yan, pronunciation niya, Yashayahu. Pero yung spelling niya, Yashaya. Yung who sa dulo, yung who, yan yung unang tatlong letter. Ayan, titingnan natin. Titingnan natin dito. Ayan, di ba? Yod, Shin, Waw, Yasha, nakalagay Yasha. Ito ang tatlong to, Yasha. Yod, Hey, Waw, nakalagay dito. Ah, ano pala to? Ayin. Yod, Shin, Ayin, Yasha, Yod, Shi, Yod, Hey, Waw. Yung tatlong unang letter, which is Yahoo ang basa doon. Ayan. So kung babalikan natin, lahat nga naman ng prophets is nakalagay yung pangalan niya diyan. So ibig sabihin, hindi ibig sabihin na nakalagay yung pangalan niya sa isang propeta is siya na yung Diyos. Okay? Dinideclare lang ng prophet na yon yung characteristic at kung sino yung Diyos. Kasi nga, ah, kumbaga, siya yung pinagmumulan ng mga ng mga pangalan ng mga prophets eh. Sa kanya nagmumula, 'di ba? Isaiah, Jeremiah, Hezekiah, ayan, 'di ba? At iba pang mga propeta. So yun yung mga evidence natin, no? Yung name ng mga prophets, Yahoo, yung unang tatlong pangalan, yung unang tatlong letter sa pangalan, and then Yah, yung short form ng Yahuwah, Yod-He, Yah, yung basa doon. And then Yahuwah, yung buo niyang pangalan o tetragrammaton. Pag pinagsama-sama na yung apat, Yahuwah na yung kalalabasan nun. Why knowing the name matters, nakalagay dito, sabi diyan. First of all, ah, protection. According sa Psalm 91 verse 14, because he has known my name, I will protect him. Psalm 91:14, babasahin natin dito. Ayan. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Ayan. Sa dating Biblia, ganito ang pagkakasaad diyan. Nakalagay diyan, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Sabihin, because dahil kilala natin yung kanyang pangalan, iingatan niya tayo. So for the protection, yan, for protection nakalagay dyan. Because he has known my name. Pangalawa, salvation. Whoever calls on the name shall be saved. Sa Joel 2:32. Sa Romans 10:13. No? Whoever call the name of, anong pangalan yung nakalagay dyan? Tingnan nga natin. Ibibitaw. Joel 2:32. Joel 2:32. Sabi diyan, at sa panahong iyon, ang lahat ng hihingi ng tulong kay Yahuwah ay maliligtas. Lahat ng tatawag sa pangalan niya. Okay. Sa magandang balita, Biblia, sa dating Biblia, nakalagay, at mangyayari ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So yung Panginoon na to is tetragrammaton. YHWH of Yahuwah.
So meron na tayong dalawa. Bakit bakit kailangan natin bakit ah, significant o mahalaga na malaman natin yung pangalan niya? Iingatan niya tayo at ililigtas niya tayo sa pagtawag sa pangalan niya. Pangatlo, identity. Ayan. Nakalagay sa Revelation 14:1, isusulat sa ating mga noo yung pangalan ng Diyos. So pag sinulat sa noo natin, ibig sabihin, we are identified as His people. Nalala ko sinabi dun sa kasulatan sa who are called by my name, no? Ibig sabihin, tinawag sa pangalan niya. So ano ba yung pangalan niya, 'di ba? So kung tinawag ka sa pangalan niya, i-reveal niya din sa'yo kung ano yung name niya, which is Yahuwah. Name of the Father pa lang tayo, wala pa yung Son. Ayan. Discipleship, nakalagay dito, discipleship is not information, it's covenant relationship. Ayan. Kung mapansin natin, kung tuwing papasok tayo sa covenant, no, lahat tayo na pumasok sa covenant, sinik natin yung pangalan niya. Kasi yun yung identity niya. Yun yung magbibring sa atin ng protection. At sa pagtawag sa kanya, is nakakaroon tayo ng salvation. And so ano naman yung natin, yung response natin sa pagkilala sa pangalan niya. Number one, ayan, bless the name of Jehovah. Actually, ito yung purpose niya. Ito yung purpose niya kaya niya binigay yung pangalan niya. Yung iba kasi tinago, 'di ba? Pero paano natin i-bless yung name ni Yahuwah kung hindi natin alam yung name niya as Yahuwah? Paano natin siya pupurihin sa pangalan ng Yahuwah? Paano tayo matatakot sa kanya sa pangalan niya, no? Paano natin katatakutan yung pangalan ng Panginoon kung hindi natin alam yung pangalan ng Panginoon? Paano natin i-glorify yung pangalan niya? At paano tayo magpupuri sa kanyang pangalan? So everything na nakalagay diyan, madami pang iba, hindi ko na lang nilagay, is nagpapahiwatig na ah, mahalaga sa Diyos na makilala natin siya sa kanyang pangalan para mapuri natin siya at masamba at matakot tayo sa kanya, no, ng lubusan, no, ng kumbaga mas makilala natin siya ng mas malalim. So it's a deeper relationship. It's a covenant. Nakuha natin. At tatandaan natin, no, bakit sa iba hindi pa alam yung pangalan niya? Dahil kung titingnan natin, no, ibibigay niya yung pangalan niya doon sa bibigyan niya ng covenant dahil alam niya na yung pagbibigyan niya ng covenant is maiingatan yung pangalan niya. Okay. Actually, yung pangalan niya, sobrang pag-iingat niya, no, is yung Israel. Kilala yung yung Diyos ng Israel. Dahil sa kamangha-manghang ginagawa niya sa bansa ng Israel, sa bayan ng Israel. Sa pagpapalaya niya doon sa Ehipto, pag lahat nabalitaan niya ng mga karatig ng bansa. At lahat sila is merong takot dito sa Diyos ng Israel. Hindi lang sa Israel, kasi yung Israel naman wala namang magagawa kung hindi sila poprotektahan ng Diyos nila. Hindi, kasi nga, marami silang mga Diyos-Diyosan at ang alam lang nila, itong Diyos ng Israel is isa lang doon sa mga Diyos na nag-exist. No? Pero, pinatutunayan ng Diyos natin na siya yung kataas-taasan, na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Ang Diyos ng Israel ang nag-iisang Diyos na nag-exist, no? At yung iba pang mga Diyos-Diyosan is hindi mga tunay na Diyos. Okay? Kumbaga, hindi sila yung mga tunay na mga Diyos na in terms of creation, no? Kasi aaralin natin yung ibig sabihin ng Diyos. Marami kasi meaning yung Diyos o God. No? Marami siyang ibig sabihin. And isa lang doon yung ibig sabihin ng kataas-taasan Diyos sa tumutukoy sa ating Ama. Pero marami pang mga nakapaloob doon na meaning. Gaya ng mga angels, iba pa mga mighty ones, and iba pang ah, ah, mga adjective, yung mga gano'n. Aaralin natin yung susunod.
Ayan. So, isa sa mga invitation ng Diyos ngayon is since nakilala mo na siya sa kanyang pangalan, 'di ba? Ini-invite ka niya na ah, tawagin siya sa pangalan niya. I-honor siya sa pangalan niya, purihin siya sa pangalan niya. Nung una, naalala niyo yung mga first natin, 'di ba parang alangan pa tayo kasi nga hindi pa natin alam yung mga bagay na ito, 'no? Pero ngayon, nakita na natin yung mga ebidensya, nakita na natin kung paano ito nakalagak sa kanyang mga propeta, kung paano ito nakalagay dun sa mismong kasulatan, 'di ba? Is wala ng dahilan para hindi mo gamitin yung pangalan niya. Kasi nga, sa lahat ng pagkakataon, pagpupuri man yan, pagsamba, paggawa ng mabuti, pagbibigay ah, ng pasasalamat, no? Is lahat ng yan nakatuon para sa pangalan ng ating Diyos Ama na si Jehovah. Ayan. So ito yung mga compound names o mga compound na titles na nakalagay sa kasulatan. Sabi diyan, Yahuwah Jireh, ang ibig sabihin ay Yahuwah will provide. Yahuwah Rapha, ibig sabihin ay Yahuwah who heals. Yahuwah Nisi, ibig sabihin ay Yahuwah is my banner. Yahuwah Shalom, ibig sabihin ay Yahuwah is peace. Yahuwah Roy, ibig sabihin na Yahuwah is my shepherd. At Yahuwah Tsidkenu, ang ibig sabihin na Yahuwah is our righteousness. Okay. Pagka Yahuwah Shammah, Yahuwah is ah Yahuwah is here, ibig sabihin, no? So ang daming mga bagay na pwede nating i-claim sa pangalan ni Yahuwah. So bakit pa tayo mag-aalinlangan na gamitin yung pangalan niya, no? Bakit pa tayo matatakot kung hindi naman natin siya gagamitin sa walang kabuluhan, mga kapatid. Huwag tayong matakot tumawag sa pangalan ng Diyos. Huwag natin gayahin yung mga nakaraan, no, ng mga iskriba na pinalitan pa nila yung pangalan, no, para lang hindi mabanggit, 'di ba? Hindi mabanggit, no? Pero tayo, since ni-reveal na sa atin yung name niya, tumawag tayo sa pangalan niya. Hallelujah. Purihin ng Diyos. I-preach natin. I-declare natin yung pangalan niya. Si Yahushua nga, di-declare yung pangalan niya eh. Mga kapatid, kung babasahin natin dito sa Hebrews 2, NBB tab. Ito, anak na to ng Diyos ha. Dineclare yung pangalan niya, sabi niya dito, oh. Eto, si Yahushua na nagpapabanal sa mga tao, ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay iisa. So, sino yung kanyang ama? Si Yahuwah, di ba? At ang ama daw natin, iisa lang daw. Kaya't hindi niya ikinakahiyang tawagin silang mga kapatid. Sinabi niya sa Diyos. So, sino yung nagsalita dito? Si Yahushua. Sinabi niya sa Diyos. Sabi niya, ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan. At sa gitna ng kapuliman, ika'y papupuro. Sabihin yung pangalan ni Yahuwah, yung authority niya, yung character niya, kung sino siya, kung ano siya, everything na tungkol sa kanya, pinahayag ng anak sa kanyang mga kapatid. Sino ba yung kapatid na tinutukoy niya dyan? Yung mga sumusunod sa kalooban ng amang nasa langit. Nakuha natin. Ayun. Sa closing prayer natin, ah, tayo, no, sa mga nakapakikinig na online, kung natapos nitong na 'to, ah, preaching na ito ay, iniimbitahan ka ng Espiritu ng Diyos na sa iyong pagdarasal, mamaya magpe-pray ka, 'pag matutulog ka na. Tanungin mo, "Panginoon, ito ba talaga yung pangalan mo?" Kasi yung iba ano, ang revelation sa iba is ang pangalan niya ay Lord.
God. Pero meron siyang pangalan talaga, which is Yahuwah. Tanungin natin siya, tanungin mo siya, no? Sabi nga sa kasulatan, if you seek Him with all of your heart, you will find Him. So how can we seek Him with all of our hearts? Diba? Isang step doon is through prayer. Manalangin tayo sa Kanya, manalangin ka sa Kanya, tanungin mo siya, "Ano ba talaga yung pangalan mo?" No? At kung bibigyan ka ng ano, ah, ng kung kalooban ng Diyos na mas makilala mo siya, magpapakilala siya sa iyo. Yun yung ano, yun yung masarap dun eh. Yung habang ano, habang hinahanap mo siya, unti-unti siya nagpapakilala sa iyo, na nakikilala mo siya hindi lang sa name niya, o hindi sa character niya, kung sino siya, kung ano yung gusto niya, kung ano yung ayaw niya, kung ano yung mga batas niya, kung ano yung panuntunan niya, kung paano siya ah, ka-righteous, kung gaano siya ka-righteous, yung mga ganung mga bagay. Ayan. Ito yung mga ano natin, mga response natin, mga points natin. Number one, ah, ah, ano tayo sa kanya, no? Sa prayer natin, mag-repent tayo, sabihin natin sa kanya, Panginoon, patawarin mo ako kung kahaba-haba ng panahon is title lang yung ginagamit ko sa iyo, o pupuri sa iyo, no? Actually, ah, since na-reveal na sa atin ito, let us communicate sa Panginoon, no, sa ating Diyos. Kaya hindi na ano, hindi na siya parang gano'n kasi no kapagka may malalim ka ng relasyon, amang Yahuwah, and i-aano mo na siya, ide-direct mo na yung tawag mo sa kanya. Hindi na kailangan dumaan sa Panginoon pa na kaya Diyos. Alam na natin siya, Diyos, alam natin siya yung Panginoon, no? Pero kapagka lumalalim na tayo, mas natatawag na natin siya into His His name. Kasi yun ang gusto ng Diyos, tawagin mo siya sa pangalan niya. Hindi sa ano, pangalan niya na tawag doon na walang paggalang o walang pagrespeto. Diyos amang Yahuwah, di ba? Maniwala tayo sa deliverance sa pangalan niya, kung gaano kapangyarihan yung pangalan na yun. At i-honor natin yung pangalan niya sa ating pananalita at sa ating buhay. Ayan. Sa pagpupuri natin sa Kanya, hallelujah. Alam na natin na pag nag-hallelujah tayo, ibig sabihin pala nun, praise Yahuwah. Praise Yah. Sa pag-worship natin, no? Everything na gagawin natin, no, is gawin natin para mapapurihan ang pangalan ng Panginoon, which is Yahuwah, ating Diyos. No? Ah, purihin ng Diyos. I pray na marami tayong natutunan ngayon, and sa susunod nating pag-aaral is about sa Son, pangalan ng anak. And medyo madami tayong mapag-aaralan doon sa pangalan ng anak. Pero one thing is for sure. Ano ba yung question natin kanina? What is His name? His name is Yahuwah. Yung doon sa Proverbs 34 na ating main verses na ano ba yung kanyang pangalan, ano ba yung pangalan ng anak niya? Nasagot na natin yung first na question. Ano ba yung kanyang pangalan? Ano ba yung pangalan ng Diyos? YHWH. Yod-Heh, Waw-Heh. Yahuwah ang ano ang pronunciation. And within our hearts, sama-sama tayo na magpuri sa Kanya, sumamba sa Kanya at magbigay ng karangalan sa Kanyang dakilang pangalan. So let us pray. Hallelujah. Ayan, balik ko lang sa ating main verses. Ayan. Ayan, let us pray. Hallelujah, aming Ama, ang dakila, amang Yahuwah. Salamat po, Ama, sa pagpapakilala mo sa amin, sa pagbabahagi mo ng iyong pangalan. Tunay ngang ah, mas kami ay lumalalim sa mga pagkapahayagang ito na binibigay mo sa amin, Ama. Salamat sa biyaya mo.
at pinili mo ang bawat isa sa amin na mapahayagan ng ganitong mga revelasyon, mga kapahayagan Ama. At ah, tunay nga na ito'y aming pagkakaingatan. Bigyan mo nga po kami ng kaunawaan pa, ng kaalaman pa na mas maingatan pa at mas parangalan pa ang iyong pangalan, Ama. At tawagin ka namin na hindi kami natatakot at nahihiya. Hallelujah. Sapagkat alam namin na ikaw ay totoo at ang iyong mga salita ay tunay at totoo. Hallelujah. Salamat po. At sa pagkakataon na ito, Ama, malaya kaming mapupuri sa iyong pangalan, malaya kaming ah, sasamba sa iyong pangalan, malaya kaming ah, banggitin ang pangalan mo sa mga bagay na espiritual, kung gaano ka kabuti sa buhay namin. Lahat ng ito dahil sa iyo at para sa iyo. Hallelujah. Salamat po. At sa susunod na pag-aaral namin sa pangalan ng anak, I pray na loobin mo yung mga kapatid na nakapakinig nito na samahan kami sa pag-aaral patungkol sa pangalan ng anak ng buktong na anak na siyang isinugo mo para sa amin. Hallelujah. Salamat po, Ama. Ikaw nga po ang mag-ingat sa iyong mga anak at patuloy na magpakilala ng mas malalim pa. At ihayag mo nga po kung sa amin ang mga bagay na mahirap unawain, Ama. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, walang imposible. Samahan mo kami sa journey namin spiritually, sa mga kapatid. Pagkaisahin mo nga po sa puso at isipan. At ikaw nga po ang ah, personal na magpakilala sa mga nakapakinig ng mensahe nito. Hallelujah. Salamat po. Minamahal ka namin, pinupurit sinasamba sa ngalan ng iyong anak si Yahushua. Hallelujah, purihin ng Diyos, Shabbat Shalom. At ah, before tayo mag-end, hayaan nga natin na ma-bless tayo. I-bless tayo ng ating Panginoon. Ito ang sabi ng ating Diyos kay Aaron, paano siya mag-bless. Ah, Jehovah bless you, Jehovah bless you and keep you, Jehovah make His face shine upon you and be gracious unto you. Yahuwah make His countenance upon you and give you peace. Hanggang sa susunod pong muli, Shabbat Shalom po sa bawat isa at angkinin natin yung blessing ng Diyos at makapagpahinga tayo ng lubusan. Ma-enjoy natin itong Sabbath na ito. Hallelujah. Purihin ng ating Ama sa kanyang dakilang pangalan at hanggang sa muli po. Shabbat Shalom muli. Hallelujah.